Isang gabi ng kalasingan, isang gabi ng pagkakamali sa piling na isang estranghero. Ngunit paano kung ang lalaking tinuring mong one-night stand ay ang mismong lalaking pakakasalan ng iyong kapatid? Sa bawat tibok ng puso, may kapalit na traidor. Magandang araw mga kaibigan, isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick na ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang unang naramdaman ni Isabel nang imulat niya ang kanyang mga mata ay ang tila pagpukpok na mabigat na bagay sa kanyang sentido. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata, ngunit agad din siyang napaatras nang tumambad sa kanya ang di pamilyar na kisame. Isang chandelier na kumukutitap sa ilalim ng malamlam na sinag ng araw na tumatagos sa kortina. Dahan-dahan siyang gumalaw, ngunit napatigil siya nang maramdaman ang kakaibang bigat sa kanyang bewang. Isang malaking kamay, isang mainit at matikas na brasong nakayakap sa kanya. Tila kinukuhang bawat pulgada ng kanyang pagkatao kahit sa gitna ng pagtulog. Dahan-dahang lumingon si Isabel at halos tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Sa tabi niya, sa ibabaw na nagulong puting kumot ng king-size bed ay isang lalaki. Hindi niya ito kilala, pero hindi maitatago ang taglay nitong kakisigan. Ang matangos itong ilong, ang makakapal na kilay at ang panga na tila sadyang ipininta na sobrang perpekto. Ngunit ang mas nakapagpakaba sa kanya ay ang katotohanan na pareho silang walang suot sa ilalim ng kumot. Diyos ko, anong ginawa ko? Mahinang bulong ni Isabel. Sariwa pa sa kanyang isip ang piraso ng nangyari kagabi. Ang sakit ng panloloko ng kanyang ex-boyfriend, ang walang tigil na pag-order ng tequila sa resto bar at ang paglapit ng lalaking ito na tila isang anghel na handa siyang iligtas sa pagkakalunod sa sariling luha. Naalala niya ang sariling kapangahasan. Kung paano niya hinila ang kurbata nito at hinalikan ito dahil sa kagustuhan na makalimot. Akala niya ipanaginip lang ang lahat, pero ang kirot sa kanyang katawan at ang presensya ng lalaking ito ay sapat na ebidensya na totoo nga na isinuko niya ang kanyang sarili sa isang estranghero. Dahan-dahang tinanggal ni Isabel ang braso ng lalaki. Nag-iingat na huwag itong magising. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang kanyang damit na nagkalat sa sahig, na hindi pa nga niya nakuha na mag-ayos ang sarili. Isang mabilis na tingin ang huli niyang ibinigay sa lalaking mahimbing pa ring natutulog bago siya kumaripas ng takbo palabas ng suite. Hindi na kita makikilala, hindi na kita makikita pang muli, saad ni Isabel sa kanyang sarili habang nasa loob ng elevator. Habang ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok, umuwi si Isabel sa kanilang mansyon na magulo ang isip. Agad na siyang pumasok sa banyo at niligong lahat ng amoy at alaala ng gabing iyon. Umaasang kasabay ng pag-agos ng tubig ay ang pagkawala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ngunit pagbaba niya sa hapagkainan para sa agahan, tila gumuho ang kanyang mundo. Nakatayo ang kanyang ate Cathy, suot ang pinakamagandang ngiti nito, habang may hawak na invitation card. Isabel, mabuti gising ka na. May surprise ako. Masayang saad ni Cathy. Nag-early flight ang fiancé ko mula sa New York. Ngayon ang formal na pamamanhikan niya para sa wedding namin next month. Di pa naman nakakasagot si Isabel. Bumukas ang pinto ng kanilang main hall. Pumasok ang isang lalaking naka-charcoal gray suit, may dalang bouquet ng red roses. Ang tindig nito, ang awa ng kapangyarihan. Ang mga matang iyon na tila nakatitig sa kanyang kaluluwa. Siya ang lalaki sa hotel. Ang lalaking kanyang kani-kanina lamang ay katabi sa kama. Isabel, meet my fiancé, Eros Montenegro. Masayang pakilala ni Cathy habang nakapulupot ang braso sa braso ng lalaki. Tumingin si Eros ng diretso sa nandalaking mga mata ni Isabel. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit may mapanayang ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Nice to meet you, sister-in-law. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Ang baso ng juice na hawak niya ay muntik ng mabitawan dahil sa panginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila kulog na umaalingaw sa kanyang pandinig. Isabel, are you okay? Para ka nakakita ng multo. Natatawang puna ni Cathy habang masuyong nakasandal sa balikat ni Eros.
Di agad nakapagsalita si Isabel. Ang kanyang lalamunan tila tinubuan ng tinik. Tumingin siya kay Eros, umaasa na makakakita ng kahit anong senyales ng pagkagulat, ngunit bigo siya. Ang mukha ni Eros ay parang isang kalmadong dagat, malamig, malalim at imposibleng mabasa. I'm fine ate, medyo mas malang pakiramdam ko, siguro dahil sa puyat, pilit na sagot ni Isabel. Iniwas ang tingin sa mapanuring mga mata ng lalaki. Alright, sabi ni Mama, late ka na raw umuwi kagabi. Saan ka ba nang galing? Tanong ni Cathy na may halo pang panunokso. Bago pa makasagot si Isabel, sumingit ang baritonong boses ni Eros. Baka naman nag-enjoy lang kapatid mo sa gabi niya, Cathy. After all, she's young. Everyone deserves a one night of freedom. Ang diin sa salitang freedom ay tila isang sampal sa mukha ni Isabel. Alam niya, sigurado siya na alam ni Eros kung sino man siya. Ngunit bakit di nawala lang dito ang nangyari? Bakit nagagawa nitong ngumiti sa kanyang kapatid habang ang alaala ng kanilang pagsasama ay sariwa pa sa kanyang balat? Anyway, Eros, this is my baby sister, Isabel. Napilitan si Isabel na iabot ang kanyang kamay nang ilahad ni Eros ang kamay nito. Ang sandaling magdampi ang kanilang mga balat ay tila isang kuryente na gumapang sa buong pagkatao ni Isabel. Mahigpit ang hawak ni Eros, sapat na para iparamdam sa kanya ang kontrol nito. Isang kuryente na gumapang sa buong pagkatao ni Isabel. Mahigpit ang hawak ni Eros, sapat na para iparamdam sa kanya ang kontrol nito. It's a pleasure to finally meet you, Isabel. Marami akong naririnig tungkol sa iyo mula kay Cathy, sabi ni Eros. Ang kanyang boses ay nakakadala ngunit puno ng nakatagong panganib. Pleasure is mine, Kuya Eros. Halos pabulong na sagot ni Isabel. Sa buong oras ng agahan, tila isang mahirap na bagay para kay Isabel ang bawat sandali. Pinapanood niya kung paanong asikasuhin ni Cathy si Eros, kung paano to maglagay ng pagkain sa plato nito, kung paano nito haplusin ang braso ng lalaki. Bawat kilos ng kanyang ate ay nagpapaalala sa kanyang kataksilan. Nang sandaling magkaroon ng pagkakataon na maiwan silang dalawa sa kusina dahil kinuha ni Cathy ang kanyang regalo para kay Eros, hinarap ni Isabel ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo sinabi? Nanginginig na tanong ni Isabel. Dahan-dahan, lumapit si Eros sa kanya. Sapat na para maamoy ni Isabel ang pamilyar na pabango nito na humahalo sa amoy ng kape. Bakit ko sasabihin? Ikaw ang lumapit sa akin kagabi, Isabel. Ikaw ang nagpumilit na huwag kitang iiwan. Lasing ako. Hindi ko alam ano ang nangyayari. Ngumisi si Eros, isang mapanuyang ngiti na nagpabilis sa kaba ni Isabel. Lasing o hindi, nangyari nang nangyari. At ngayon, magiging magkapamilya na tayo. Isn't that exciting, sister-in-law? Bago pa makasagot si Isabel, bumalik na si Cathy. Napilitan siyang tumalikod, dalang isang lihim na alam niya dahan-dahang wawasak sa kanyang mundo. Ang bawat subo ng pagkain ay tila tuyong damo sa bibig ni Isabel. Nakaupo sila sa mahabang hapagkainan para sa isang formal na hapunan kasama ng kanilang ina na si Doña Minerva. Masayang nagkukwentuhan sina Cathy at ang kanilang ina tungkol sa nalalapit na kasal. Habang si Eros kalmado lamang na nakikinig. Paminsan-minsan pa, sumusulyap kay Isabel na tila ba nanunukso. Sa nalalapit na kasal, napakagwapo mo talagang bata, Eros. Bagay na bagay kayo ng anak kong si Cathy. Nakangiting sabi ni Doña Minerva. Sabi ni Cathy, sa New York daw kayo titira pagkatapos ng kasal? Opo, tita. Doon ko pa balak itayo ang bagong branch ng aming real estate firm, sagot ni Eros. Ang boses nito puno ng otoridad. Ang uri ng boses na nakasanay ng sinusunod. Pero bago yon, gusto ko munang makilala ng lubos ang pamilya ni Cathy, lalo na ang kanyang bunsong kapatid. Nabilaukan si Isabel sa iniinom na tubig. Agad siyang inabutan ng tissue ni Cathy. Dahan-dahan naman, Isabel. Masyado ka yatang excited para sa amin. Pasensya na. Halos pabulong na nasabi ni Isabel. Tumingin siya kay Eros at nakita ang isang mabilis na kislap sa mga mata nito. Alam ni Isabel na pinaglalaroan siya ng lalaki. Bawat salita nito ay meron dalawang kahulugan na siya lang ang nakakaintindi. Nabanggit ni Cathy na mahilig ka raw magsulat, Isabel. Pagpapatuloy ni Eros, hindi inaalis ang tingin sa dalaga.
Interesado ko sa mga kwentong gawa mo. Sabi nila ang pinakamagandang kwento raw ay base sa totoong karanasan. Yung mga bawal, yung mga nakatago sa dilim. Inawakan ni Isabel na mahigpit ang kanyang tinidor. Ang mga kwento ko, pawang imahinasyon lamang Eros. Di lahat ng nakatago sa dilim kailangan ilabas. Talaga? Kala ko pa naman, masarap ang pakiramdam kapag nailalabas sa isang mabigat na lihim. Sabi ni Eros sabay inom ng wine. Matapos ang hapunan, nagpaalam muna si Cathy para kuhanin ang kanyang planner sa itaas. Naiwan si Isabel sa veranda para magpahangin. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit hindi pa tumatagal ang katahimikan nang maramdaman niya ang init ng isang katawan sa kanyang likuran. Bakit ka umiiwas, Isabel? Bulong ni Eros sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga amoy alak at mint. Ang parehong amoy na sumira sa kanyang katinoan kagabi. Mabilis sumarap si Isabel. Ang kanyang likod sumandal sa beranda. Lumayo ka sa akin. Wala kang karapatan na gawin to. Fiancé ka ng ate ko. At ikaw naman ang babaeng pumatol sa akin sa hotel. Mariing sabi ni Eros. Idinikit ang kanyang mga kamay sa magkabinang gilid ni Isabel para ikulong ito. Huwag mong babaliktarin ang sitwasyon. Ikaw ang humila sa akin sa kwarto, Isabel. Ikaw ang unang tumikim sa pinagbabawal na prutas. Hindi ko alam. Kung ikaw lang ang alam kong lalaking pakakasalan ni ate, hindi ko gagawin yon. Paiyak na nasabi ni Isabel. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eros. Pero huli na ang lahat. Alam nating dalawa ang nangyari. At sa tuwing titingin ka sa akin, sa tuwing makikita mo kaming magkasama ni Cathy, maaalala mo ang gabing yon. Maalala mo kung paano ka sumuko sa akin. Dahan-dahan, nilapit ni Eros ang kanyang muka sa mukha ni Isabel, sapat na para magtama ang kanilang mga ilong. Huwag kang mag-alala, Isabel. Itatago ko ang lihim natin hanggat sumusunod ka sa gusto ko. Bago pa makahingi ng saklolo si Isabel, mabilis nang lumayo si Eros nang marinig niya ang yabag ni Cathy. Nanatili lang nakatulala si Isabel na pagtanton ang gabing akala niya ay paglaya na ay naging isang tanikala na habang buhay na magbibigkis sa kanya sa lalaking kailanman na hindi niya maaaring mahalin. Di nakatulog si Isabel ng gabing iyon. Bawat pikit ng kanyang mga mata, ang mapanayang idi ni Eros at ang init ng haplos nito nung gabing yon sa hotel ang bumubungad sa kanya. Parang isang plaka na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalanan. Paano niya nagagawa na ibigay ang sarili sa lalaking nakatakdang maging asawa ng kanyang kapatid? Kinabukasan, maagang umalis si Cathy para asikasuhin ng mga papeles para sa kanilang kasal. Naiwan si Isabel sa mansyon. Sinusubukan na ituon ang atensyon sa kanyang sinusulat na nobela. Ngunit tila nawalan siya ng mga salita. Ang kanyang sariling buhay ay mas masalimuot pa sa anumang kwento na maaari niyang malikha. Masyadong malalim ang iniisip mo, sister-in-law? Halos mapatalon si Isabel nang marinig ang boses ni Eros mula sa pinto ng library. Nakasandal ito roon, suot ang isang kaswal na puting polo na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Nagpapakita ng matikas na katawan. Hawak nito ang isang tasa ng kape. At tila ba kanina pa siya pinapanood. Bakit nandito ka pa? Kala ko ba kasama ka ni ate? Malamig na tanong ni Isabel. Pilit tinatago ang kaba. May mga kailangan akong asikasuhin sa laptop ko at naisip ko, baka kailangan mo ng kasama dito. Sagot ni Eros, habang dahan-dahang lumalapit. Umupo ito sa tapat ni Isabel, ang mga matay nakapako sa kanya. You look tired. Hindi ka ba nakatulog dahil iniisip mo ko? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo, Eros. Iniisip ko kung paano kita mapapaalis sa buhay namin. Matapang na sagot ni Isabel. Tumawa naman na mahina si Eros, isang tunog na nagpataas sa balahibo ni Isabel. Talaga? Pero sa pagkakatanda ko, ikaw ang hindi makabitaw sa akin sa hotel. You were screaming my name, Isabel. Do you want me to remind you how it felt? Tumigil ka na, sigaw ni Isabel. Tumayo siya para umalis, ngunit mabilis na nahuli ni Eros ang kanyang braso. Bitawan mo ko, isusumbong kita kay ate. Sasabihin kong totoo. Biglang nagiba ang timpla ng mukha ni Eros. Ang ngiti napalitan ng isang seryoso at madilim na titig. Hinila niya si Isabel papalapit sa kanya hanggang sa magkadikit ang kanilang mga katawan.
Sige, sabihin mo kay Kathy na ang kanyang inosenteng bunsong kapatid ay pumatol sa kanyang fiancé sa isang resto bar. Kung sino ang kanyang paniniwalaan. Ako na kailanman ay hindi nagkamali sa paningin niya o ikaw na umuwing lasing nung umagang yon. Nangilid ang luha sa mga mata ni Isabel. Alam niya tama si Eros. Sobrang mahal ni Kathy ang lalaking to at sigurado mawawasak ang kanyang ate kung malalaman ang totoo. At sa huli siya pang lalabas na masama. Ang kapatid na umagaw sa kaligayahan ng sariling kapatid. Ano bang gusto mo? Tanong ni Isabel sa gitna ng kanyang pagigbi. Inabot ni Eros ang kanyang mukha. Pinahid ang luha ni Isabel gamit ang kanyang hindalaki. Gusto ko lang manatili ka sa tabi ko, Isabel. Huwag kang iiwas. Huwag kang magtatago. Gusto kong makita ng bawat reaksyon mo habang pinapanood mo kaming ikasal ng ate mo. Isa kang masayang tao. Bulong ni Isabel. Siguro nga, sagot ni Eros bago binitawan ang kanyang braso. Pero tandaan mo, Isabel, ikaw ang nagbukas ng pinto para makapasok ang masamang taong to sa buhay mo. Umalis si Eros nang may tagumpay sa kanyang mga mata, habang si Isabel na iwang lupaypay sa sahig. Ramdam ang bigat na isang kasunduan na alam niyang magdadala sa kanya sa dilim. Isang linggong lumipas mula ng formal na manirahan si Eros sa guest room ng kanilang mansyon habang inihintay ang araw ng kasal. Para kay Isabel, bawat araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang apoy. Di niya magawang kumilos ng normal sa loob ng sarili nilang tahanan dahil sa bawat kanto, bawat pasilyo, tila naroon ang mga mata ni Eros, sinusundan ng bawat kilos niya. Isang hapon, habang nag-aayos si Kathy ng kanyang mga gamit para sa gaganaping bridal shower, tinawag na si Isabel sa kanyang silid. Isabel, can you help me with this? Hindi ko mabot yung zipper ng dress ko pakiusap ni Kathy. Isang mamahaling silk dress na kulay ivory ang suot nito. Ang tela, hapit na hapit sa kanyang katawan. Dahan-dahan lumapit si Isabel habang tinataas niya ang zipper. Nakita niya ang sarili sa salamin kasama ng kanyang ate. Magkamukha sila ngunit sa paningin ni Isabel, siya ang maluming bersyon. Ang ate niya busilak, masaya at puno ng pangarap. Samantalang siya tila isang anino na puno ng kasinungalingan. Ang ganda mo, ate, tapat na sabi ni Isabel. Nakangiting humarap si Kathy at tinawakan ang kamay ni Isabel. Salamat, baby girl. Alam mo, sobrang swerte ko kay Eros. He's perfect. Minsan nga naiisip ko, deserve ko bang gantong klaseng lalaki? He is attentive, provider. Ramdam ko ang pagmamahal niya. Napalunok si Isabel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang perfect ng lalaking yun na isang lobong nagpapanggap na tupa. Ate, paano kung may hindi ka alam tungkol sa kanya? Napatigil si Kathy. Bahagyang kumunot ang noo. What do you mean? May alam ka ba, Isabel? Bago pa makasagot si Isabel, bumukas ang pinto. Pumasok si Eros. May dala tong 2 baso ng wine. Did I interrupt something, ladies? Agad bumalik ang tamis ng ngiti ni Kathy. No, love. Nag-uusap lang kami ni Isabel. Sinasabi ko lang sa kanya kung gaano ko kaswerte sa'yo. Lumapit si Eros at ipinatong kamay sa bewang ni Kathy. Ngunit ang kanyang tingin diretso kay Isabel. Isang tingin na tila ba nagbabanta. I'm the lucky one, Kathy. Your family is very welcoming, lalo na ang kapatid mo. Umunit ang pisngi ni Isabel sa galit at sa hiya. Sige ate ha, lalabas na ako. Marami pa akong tatapusin na script. Pagdadahilan niya. Nagmamadaling lumabas si Isabel, ngunit tinarang siya ni Eros sa may pinto ng library bago pa man siya makapasok ng sariling silid. Avoiding me again? Wala akong balak makipag-usap sa'yo, Eros. Layuan mo ko. Mariing bulong ni Isabel. You almost told her, didn't you? Sinandal ni Eros ang kanyang braso sa pader. Kinukulong si Isabel. Gusto mo ba talagang makita ang ate mo na magmakaawa sa sakit? Gusto mo bang ikaw ang maging dahilan ng pagkawatak-watak ng pamilyang to? Bakit mo ba to ginagawa? Kung mahal mo si ate, bakit kailangan pahirapan mo ko? Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Eros bago to muling naging malamig. Hindi lahat ng bagay tungkol sa pag-ibig. Isabel, minsan tungkol to sa pagkuha ng gusto mo, no matter the cost. Inalikan ni Eros ang tuktok ng ulo ni Isabel. Isang kilos na mukhang malambing mula sa malayo pero para kay Isabel ay isang marka ng pag-aari. See you at dinner, sister-in-law?
Naiwang nanginginig si Isabel. Napagtanto na ang bawat hakbang niya kontrolado ni Eros. Para siyang isang tau-tauhan sa isang dula kung saan ang bida ay ang kanyang ate at ang kontrabida ay ang fiancé nito. At siya ang biktima ng sarili niyang pagkakamali. Di maikakaila ang lamat na dahan-dahang namumuo sa loob ng mansyon. Kahit papilit itong tinatabunan ng mga bulaklak at dekorasyon para sa nalalapit na kasal. Para kay Isabel ang bawat sulok ng kanilang tahanan, tila may mga mata. Mga matang mapanghusga at mapanuri. Isang gabi habang bumubuhos ang malakas na ulan, nagpa siya si Isabel pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Di siya makatulog. Ang ingay ng kulog ay tila sumasabay sa kaguluhan sa loob ng kanyang puso. Ngunit pagdating niya sa ibaba, nakita niyang bukas ang ilaw sa bar area. Doon, nakita niya si Eros. Nakatalikod to sa kanya, hawak ang isang baso ng whiskey habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan gumuguhit ang kidlat. Hindi ka rin ba makatulog, Isabel? Boses ni Eros. Di man lamang to lumingon sa kanya. Paano mo nalaman na ako to? Malamig na tanong ni Isabel habang humahakbang papalapit sa dispenser. Humarap si Eros, ang kanyang mga mata tila mas madilim pa sa gabi. I know your scent. I know the sound of your footsteps at alam ko kung kailan ka natatakot. Hindi ako natatakot sa'yo. Pagsisinungaling ni Isabel. Kahit na nga ba ang totoo gusto niyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Dahan-dahang lumapit si Eros. Ang bawat takbang nito ay parang isang predator na tinitingnan ng kanyang biktima. Talaga? Kung hindi ka natatakot, bakit nanginginig ang kamay mo sa tuwing magkakadikit tayo? Bakit hindi mo ko kayang tingnan ng diretsyo sa mga mata ko? Dahil nandidiri ako. Nandidiri ako sa ginagawa natin at nandidiri ako sa'yo. Bulyaw ni Isabel? Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at sakit. Biglang hinawakan ni Eros ang kanyang panga. Di sapat para saktan siya pero sapat para hindi na siya makagalaw. Nandidire? O natatakot ka dahil hanggang ngayon nararamdaman mo pa rin ang init ng gabing yon? Huwag kang magkunwari, Isabel. Hindi ako nag-e-enjoy. You wanted me as much as I wanted you. Lasing ako. Isang pagkakamali yon. Isang pagkakamali na hindi mo malilimutan. Bulong ni Eros. Nilapit ang kanyang muka sa muka ni Isabel. Sa gitna ng kanilang tensyon narinig nila ang yabag ng paa mula sa labas. Eros, Isabel, nandyan ba kayo? Boses ni Cathy. Tila pababa na ito ng hagdan. Agad binitawan ni Eros si Isabel at mabilis kumuha ng isa pang baso. Nilagyan to ng tubig at iniabot sa dalaga. Pagdating ni Cathy sa kusina, bumungad na sa kanya ang isang eksena na tila ba normal lamang. Oh, gising na pala kayong dalawa? Tanong ni Cathy. Suot ang kanyang silk robe. Ang mga mata ay mapupungay pa sa antok. Nagising ako dahil sa uhaw ko, love, at naabutan ko rito si Isabel na mukhang nananaginip yata kaya binigyan ko ng tubig. Kalmadong paliwanag ni Eros. Ang kanyang boses ay tila ba isang mapagmahal na bayaw. Lumapit si Cathy at niyakap ng kapatid. Are you okay, Isabel? Masyado ka yata nagtatrabaho sa mga scripts mo. Sabi ko naman sa'yo. Magpahinga ka muna. Hayaan mo at pagkatapos ng kasal, isasama kita sa New York para makapag-relax. Napatingin si Isabel kay Eros. Ang lalaki nakatayo sa likod ni Cathy. May hawak pang baso ng alak at binigyan siya na isang mabilis at mapanganib na kindat. Salamat ate. Sige na, mauna na ako sa itaas. Halos pabulong na sabi ni Isabel. Habang umaakit ng hagdan, naramdaman ni Isabel ang bigat ng kanyang sitwasyon. Kasama niya sa isang bubong ang lalaking sisira sa kanyang ate at ang mas masakit, naramdaman ni Isabel ang bigat ng kanyang sitwasyon. Kasama niya sa isang bubong ang lalaking sisira sa kanyang ate at ang mas masakit, siya nagsilbing susi para makapasok to sa kanilang buhay. Ang bawat paghakbang ni Isabel sa loob ng mansyon ay tila paglakad sa isang bitag na siya mismo ang gumawa. Isang linggo bagong kasal naging mas abala ang lahat. Ang sala ay puno ng mga gowns, souvenirs at mga listahan ng bisita. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, si Isabel unti-unting kinakain ng sarili niyang konsensya. Isang hapon habang wala si Cathy, dahil sa huling fitting ng kanyang bridal gown, naiwan si Isabel sa library para mag-ayos ng mga dokumento ni Doña Minerva. Habang naglilinis ng table, aksidente niyang natabig ang envelope na pagmamayari ni Eros na naiwan ito sa ibabaw ng piano.
Nagkalat ang mga papeles sa sahig. Dali-dali itong pinulot ni Isabel, ngunit napatigil siya nang makita ang isang maliit na memory card at isang litrato na nakasingit sa isang itim na folder. Nang tingnan niya ang mga larawan, halos suminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi yan mga business or documents. Ang mga larawan ay kuha sa loob ng hotel nung gabing iyon. Mga kuha mula sa CCTV. Kitang kanyang mukha habang hila-hila ang korbata ni Eros sa hallway ng hotel. At ang isang larawan kung saan buhat siya nito pumasok sa silid. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na bulong ni Isabel. Maganda ang anggulo, hindi ba? Halos mapatalon si Isabel sa gulat. Nakatayo si Eros sa may pinto, seryosong mukha, madilim ang mga mata. Dahan-dahan tong lumapit at kinuha mga larawan mula sa nanginginig na kamay ni Isabel. Bakit may ganito ka? Plano mo ba talaga itong gamitin laban sa akin? Bulyaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno na ng pait at ng takot. Ito ang insurance ko, Isabel. Kalmadong sagot ni Eros habang nakatingin sa mga litrato nito. In case maisipan mong maging bayani at sabihin mo ang totoo kay Cathy. Isang pindot ko lang, kakalat na ito. At sa tingin mo, sinong masisira? Ang isang bilyonarong katulad ko o ang isang writer na kapatid ng bride na kumakatok sa mapapangasawa nito? Wala kang puso. Bakit mo ba kami ginaganito? Ano bang atraso ni ate sa'yo? Lumapit si Eros, inawakan ng buhok ni Isabel at inilapit sa kanyang mukha. Ang ate mo, wala siyang atraso. Pero ang pamilya ninyo, ang tatay ninyo, meron siyang utang na kasalanan sa pamilya ko, Isabel. At ngayon, sisiguraduhin kong babayaran niyon simula sa iyo. Napatulala si Isabel. Revenge. Ito ay di lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang planadong paghihigante. Ginamit siya ang kanyang ate ni Eros para makapasok sa pamilya nila at ngayon, hawak siya rito sa leeg. Please, Eros, huwag mong sasaktan si ate. Ako na lang. Ako na lang parusahin mo, wag lamang siya. Pagsusama mo ni Isabel ang mga luha, tuloy-tuloy na sa pag-agos. Ngumisi si Eros. Masyado ka namang mapagbigay, pero sige, pag-iisipan ko. Sa isang kondisyon, bukas ng gabi pumunta ka sa address na iti-text ko sa'yo, mag-isa. Kung di ka sisipot, matatanggap ni Cathy ang mga larawang to bago siya makapaglakad sa altar. Binitawan ni Eros si Isabel at lumabas ng library na tila walang nangyari. Naiwan si Isabel na yakap ang sarili, ramdam ang lamig ng katotohanan. Ang lalaking akala niya ay pagkakamali lang na isang gabi ay ang lalaking nakatakdang ubusin lahat ng meron sila. At sa lahat ng ito, talunan na siya bago pa man magsimula. Di tumitigal ang panginig ng mga kamay ni Isabel habang hawak nito ang kanyang cellphone. Isang address ang pumasok sa kanyang inbox, isang penthouse sa isang eksklusibong building sa Makati. Ito ang lugar ni Eros, malayo sa mapagmasid ng mga mata ng kanyang pamilya. Alam ni Isabel ang pagpunta roon ay parang pagpapakain sa sarili sa isang gutom na leon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang nakataya ay kaligayahan at dangal ng kanyang ate Cathy. Saan ka pupunta, Isabel? Gabi na. Tanong ni Cathy nang maabutan si Isabel sa may pintuan. Kasalukuyang nagsusukat ang kanyang ate ng kanyang belo, mukhang isang anghel na walang kamalay-malay sa dumi ng mundong kinagagalawan nila. May kikitain lang akong editor, ate. Importante lang to sa bagong script ko. Pagsisinungaling ni Isabel. Iniwas ang tingin dahil sa tindi ng guilt. Sige, mag-iingat ka. Huwag kang magpapagabi ng husto, ha? Malapit ng kasal. Kailangan nating mag-beauty rest. Nakangiting bitin ni Cathy. Tumango lang si Isabel at mabilis na lumabas. Pagdating sa penthouse, sinilubong siya ng isang tahimik at napakalamig na unit. Ang minimalistang disenyo nito ay tila sumasalamin sa pagkatao ni Eros. Malinis tingnan sa labas pero malamig at walang puso sa loob. Pumasok ka. Huwag kang tumayo dyan na para kang estatwa. Boses ni Eros mula sa balcony. Nakatayo ito noon. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang anino ay mababa at nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Nandito na ako. Ano pang gusto mo, Eros? Nakuha mo ng lahat sa akin. Hawak mong pamilya ko sa leeg. Ano pa? Ngumiti si Eros. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningas na sa dilim. Gusto ko ang katapatan mo, Isabel. Gusto ko malaman mo na bawat hakbang na gagawin ko sa pamilya ko, ikaw ang saksi. Gusto kong maramdaman mo na bawat sakit ay dudulot ko sa inyo. Bakit?
Ano bang ginawa ng papa ko sa'yo? Bakit kailangan si ate ang magbayad? Nanginginig na tanong ni Isabel. Lumapit ng mabilis si Eros at hinawakan ng braso ni Isabel. Dinala siya nito sa harap ng isang malaking frame na nakatakip ng tela. Hinawi ni Eros ang tela at bumungad ang larawan ng isang pamilya. Isang lalaki, isang babae at isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Eros. Ang papa mo, ang kumpanya ninyo. Pinatay ninyo ang daddy ko sa stress at kahihiyan matapos siyang lokohin sa isang business deal 20 taon nang nakakalipas. Namatay ang nanay ko sa lungkot at ako. Lumaki akong walang ibang baon kundi ang galit. Galit na paliwanag ni Eros. Ang kanyang boses puno ng pait. Napaatras si Isabel. Hindi niya alam ang madilim na bahaging to ng kanilang nakaraan. Pero hindi namin alam yon. Bata pa kami noon. Hindi sapat na dahilan ng pagiging bata para hindi kayo magbayad. Mariing sabi ni Eros. Nilapit niya ang kanyang mukha kay Isabel. Sapat na para maamoy ng dalaga ang pamilyang na pabango nito na dating nagbibigay ng kilig pero ngayon takot na lamang ang hatid. Ang bawat salitang binitawan ng lalaki tungkol sa nakaraan ay tila mga hollow blocks na unti-unting dumadagan sa kanyang puso. Akala niya simpleng isang gabi na nauwi sa komplikasyon ay isa palang dekadang pinlanong paghihigante. Bakit kailangan dumaan sa kasal, Eros? Kung gusto mong bawiin ang yaman namin, kunin mo ng lahat. Huwag mo lang sakta ng puso ni Ate Cathy. Pagsasumamo ni Isabel, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang ang dahil sa pagod. Tumayo si Eros mula sa kanyang kinaupuan at dahan-dahang lumapit sa bintana. Pinagmamasdan na naglalakihang gusali ng Makati. Ang pera, madaling kitain, Isabel, perong makitang gumuho ang dangal ng taong sumira sa buhay mo. Iyon ang tunay na kabayaran. Gusto kong maramdaman ng tatay mo ang sakit na mawala ang lahat sa kanya sa harap ng maraming tao. Pero wala na si Papa. Patay na siya? Sigaw ni Isabel. Tumayo siya at hinarap ang lalaki. Bakit kailangan ng mga anak ang magdusa sa kasalanan ng mga magulang? Mabilis na lumingon si Eros. Ang kanyang mga mata tila ba nagbabaga sa galit. Dahil kayo ang bunga ng kanyang kasalanan. Kayo ang nabuhay sa karangyaan habang ako nagdidildil ng asin. Kayo ang may lahat habang ako kailangan gumapang para lang makabangon. Inawakan ni Eros ang magkabilang balikat ni Isabel. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang kanyang panginig. At ikaw ang pinakamalaking alas ko. Isipin mo lang ha, Isabel, kapag nalaman ni Cathy ng kanyang pinakamamahal na kapatid ay pumatol sa kanyang asawa sa mismong gabi ng kanilang kasal, doon ko makikita ang tunay na pagkawasak ng pamilyang Montenegro. Namilog ang mga mata ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Sa gabi ng kasal? Plano mong sabihin sa kanya, hindi ba? Well, uunahan na kita. Ngumisi si Eros, isang ngising pulo na nakakaloko. Sa mismong reception, pinalalabas ko ang video nating dalawa. Doon, sa harap ng mga business partners ninyo, sa harap ng media, malalaman nila kung anong klaseng babae ang kapatid ni Cathy. Napakasama mo. Isang malakas sa sampalang tinigil ni Isabel sa pisngi ni Eros. Nagkaroon ng nakatutulig na katahimikan sa loob ng silid. Dahan-dahang binaling ni Eros ang kanyang mukha pabalik kay Isabel. Sa halip na magalit, isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ganyan ang gusto ko, Isabel. Ang tapang mo pero tandaan mo bawat sampal mo'y may katapat na sakit para sa ate mo. Bulong na Eros, bago biglang hinila si Isabel papalapit at hinalikan to ng mabilis. Isang halik ng hindi pagmamahal kung hindi pag-angkin at napananakot. Pumigla si Isabel, ngunit lalong humigpit ang hawak ni Eros sa kanyang bewang. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, biglang tumunog ang cellphone Isabel. Isang tawag mula kay Cathy. Napatigil ang dalawa. Tumingin si Eros sa screen at pagkatapos ay kay Isabel. Sagutin mo, ipakita mo sa kanya kung gaano ka kahusay na aktres. Nanginginig na pinindot ni Isabel ang accept. Hello, ate? Isabel, nasan ka na? Kanina pa kita hinihintay. May dumating na cake taster dito, kailangan ko ng opinion mo. Masayang boses ni Cathy mula sa kabilang linya. Tumingin si Isabel kay Eros na ngayon ay nakangiti ng mapanuya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pauwi na ako, ate. Saglit na lamang to. Sige, bilisan mo ha? I love you, sis. Pagkababa nga ng telepono, tuluyan ng napaluha si Isabel.
Sinasabi ko sa'yo, Eros, gagawin ko ang lahat para mapigilan ka. Kahit buhay ko pa ang kapalit. We'll see, Isabel. We'll see. Sagot ni Eros bago siya tinalikuran at iniwan ng mag-isa sa dilim ng penthouse. Ang mga sumunod na araw ay parang isang pelikulang dahan-dahan na naglaho ang kulay. Habang ang buong mansyon nga ay abala sa huling linggo ng paghahanda para sa wedding of the year, si Isabel naman ay tila isang multo na naglalakad sa sarili nilang tahanan. Ang bawat halakhak ni Cathy habang sinusukat ang kanyang belo ay tila mga sakit sa pandinig ni Isabel. Di na makakain at makatulog ng maayos si Isabel. Alam niyang papalapit na ang taktang oras ng pagsabog na binalak ni Eros. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Isang gabi, habang naglalakad si Isabel sa hallway, nakita niya nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Eros. Sisilip sana siya para tingnan kung nandoon ang lalaki nang marinig niya isang pamilyar na boses na nakikipag-argumento sa loob. Hindi tong usapan, Eros. Ang sabi mo, kukunin lang natin ang kumpanya. Bakit kailangan pati dangal ng pamilya nila sirain mo sa harap ng media? Naniga si Isabel. Ang boses na yon, kay Troy. Ang matalik na kaibigan at legal counsel ni Eros na madalas ding bumibisita sa mansyon. Troy, wag kang makialam. Di mo alam ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahil sa panloloko ng ama nila. Mariing sagot ni Eros. Pero si Cathy, wala siyang kinalaman dito at lalo na si Isabel. Eros, nakikita ko kung paano mong tingnan ang batang yan. Huwag mong sinabing plano mo ring wasakin ang buhay niya dahil lang sa paghihiganti mo. Hindi ko siya sinisira, Troy. Binabayaran lang niya ang utang ng pamilya niya. Malamig na tugon ni Eros. Ngunit may kakaibang panginig sa kanyang boses na di nakatakas sa pandinig ni Isabel. Mabilis umalis si Isabel bago pa siya mahuli. Tumakbo siya sa garden, hingal na hingal. Isang ideya ngang nabuo sa kanyang isipan. Kung may konsensya si Troy, baka itong susi para mapigilan si Eros. Kinabukasan, hinarang ni Isabel si Troy bago daw makapasok sa kanyang sasakyan. Troy, sandali lang. Narinig ko kayo kagabi. Nabigla si Troy at agad tumingin sa paligid. Isabel, anong sinasabi mo? Alam ko ang plano ni Eros. Alam ko ang tungkol sa video at sa balak niyang pagpapahiya sa amin sa reception. Umiiyak na sabi ni Isabel. Please, Troy, tulungan mo ko. Di ko kayang makita si ating masaktan. Kung kailangan ako lang masira, sige. Tatanggapin ko pero wag sa harap ng maraming tao. Wag sa harap ni ate. Tumingin si Troy kay Isabel na may halong awa. Isabel, mahirap pigilan si Eros. Kapag nakapagdesisyon na siya, galit ang nagpapatakbo sa kanya sa loob ng 20 taon. Pero kaibigan mo siya, ikaw lang pakikinggan niya. Bumuntong hininga si Troy at hinawakan ang balikat ni Isabel. May isa pang paraan pero mapanganib. Kailangan nating makuha ang original file ng video at mga litrato bagong araw ng kasal. Pero nasa loob yun ng vault niya sa penthouse at laging si Eros na ang may alam ng code. Kukunin ko, matapang na sabi ni Isabel. Gagawin ko lahat para makuha ang code na yan. Sigurado ka ba? Kapag nahuli ka niya, wala na ako magagawa para protektahan ka, babala ni Troy. Wala na ako ibang pagpipilian, Troy. Mas mabuting mawala ako sa kamay ni Eros kaysa makitang mamatay sa lungkot ang ate ko. Determinado ang sagot ni Isabel. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabel na may kaunting liwanag sa dulo ng madilim na lagusan na kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi niya alam si Eros nakamasid pala sa malayo. Pinapanood ang bawat kilos sila ni Troy habang may hawak na baso ng alak at isang mapanganib na plano na mas malala pa sa inaasahan nila. Gabi ng huling fitting ng trahe de boda ni Cathy. Habang ang mansyon ay abala sa mga huling detalye, si Isabel naman naghahanda para sa kanyang sariling misyon. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Ayon kay Troy, aalis si Eros para sa isang mahalagang business dinner kasama ng mga ninong sa kasal at yon ang pagkakataon na kailangan niya para pasukin ang penthouse. Sa tulong ng duplicate keycard na palihim na iniwan ni Troy sa kanyang silid, mabilis nakarating si Isabel sa building sa Makati. Kabog sa dibdib ang kanyang naramdaman habang tumataas ang elevator. Pagbukas ng pinto ng penthouse, tanging liwanag ng mga ilaw sa labas ang nagbibigay ng anino sa loob. Vault. Nasaan ang vault? Bulong ni Isabel sa sarili. Hinanap niya to sa likod ng mga painting, sa loob ng walk-in closet hanggang matagpuan niya ang isang maliit na digital safe na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanyang opisina. Ang problema, hindi niya alam ang code. Sinubukan niyang birthday ni Cathy,
ang petsa ng kasal nila, ngunit laging error ang lumalabas. Isipin mo, Isabel, ano ang mahalaga sa kanya? Saan niya habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo? Bigla niyang naalala ang petsa sa larawan ng pamilya ni Eros. Ang araw kung kailan gumuho ang buhay nito. Tinipan niya ang numero 041905. Bumukas ang vault at doon nakita niya ang isang itim na USB drive at ang folder ng mga litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha mga ito. Nakuha ko na. Sa wakas, tapos ng lahat. Ngunit bago pa man siya makatayo, biglang bumukas lahat ng ilaw sa penthouse. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagpikit sa kanyang mga mata. You really are a persistent little thief, aren't you, Isabel? Napatigil ang mundo ni Isabel. Nakasandal si Eros sa hamba ng pinto, nakapamulsa, may bitbit na mapanganib na kalmado sa kanyang mukha. Hindi ito nakasuot. Nakasuot lang ito ng itim na t-shirt at ang kanyang mga mata ay tila ba nagbabaga sa galit at pagkadismaya. Eros, akala mo ba nasa dinner ako? O akala mo ba hindi ko malalaman ang pakikipag-usap mo kay Troy? Hakbang-hakbang na lumapit si Eros. Masyado kang halata, Isabel. At si Troy, he's loyal to me but he's weak. Pinabayaan ko siya na ibigay sa iyo ang card dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Bakit mo to ginagawa? Sigaw na Isabel. Yakap-yakap ang USB drive sa kanyang dibdib. Nandito ng lahat. Kunin mo ng kumpanya. Sirain mo ng pera namin pero wag mong sisirain ang dangal ni ate. Mabilis sinanggaba ni Eros ang kanyang mga kamay. Mabilis na kinuha ang USB. Dangal? Wala ka ng dangal. Simula nang pumasok ka sa kwarto ko sa Hotel Isabel. At ang ate mo, she is just collateral damage. Napakasama mo. Wala kang puso. Pinagpapalo ni Isabel ang balikat ni Eros. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana namatay na lang ako bago pa mangyari ang lahat ng to. Biglang napatigil si Eros. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Isabel at malakas itong niyugyog. Sa tingin mo ba, madali ito para sa akin? Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan sa tuwing nakikita kitang nasasaktan? Pero kailangan kong gawin to. Kailangan kong makuha ang katarungan para sa mga magulang ko. Katarungan ba ang tawag sa pagwasak ng inosenteng buhay? Tanong ni Isabel. Ang boses niya ay punong-puno ng pait. Nagkatitigan ang dalawa. Sa gitna ng galit at pait, may isang kakaibang tensyon na namumuo. Isang pag-ibig na pilit nilang tinatago sa likod ng puot. Biglang nilapit ni Eros ang kanyang mukha at hinalikan si Isabel. Isang halik na puno ng desperasyon at sakit. Pumigla si Isabel ngunit sa huli nang lalambot ang kanyang katawan. Sa bawat haplos ni Eros, tila nilulusaw ang kanyang galit at napapalitan to ng isang damdamin na alam niyang madadala niya sa kanya sa kapahamakan. Isang gabi, Isabel, mulong ni Eros sa pagitan ng kanilang mga hininga. Ibigay mo sa akin ang gabing to nang walang paghihiganti, nang walang galit at sisiguraduhin ko hindi lalabas ang video na yan sa araw ng kasal. Napatulala si Isabel, isang kasunduan sa taong walang puso. Isang gabing kapalit ng kaligtasan ng kanyang ate. At sa gitna ng dilim, dahan-dahang tumango si Isabel. Ramdam ang muling pagbagsak ng kanyang sariling dangal para sa taong hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng pagmamahal. Ang hangin sa loob ng penthouse ay tila ba kinakapos. Nakatayo si Isabel sa gitna ng sala, yakap ang sarili habang pinapanood si Eros na dahan-dahang niluluwagan ng kanyang korbata. Ang kasunduan malinaw. Isang gabi kapalit ng katahimikan. Isang gabi para mailigtas ang kasal ni Cathy at ang dangal ng kanilang pamilya. Siguraduhin mong tutupad ka sa usapan, Eros. Nanginginig ang boses ni Isabel. Kapag binigay ko ang gusto mo, sisirain mong video. Buburahin mo lahat ng ebidensya laban sa akin. Tumigil si Eros at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata hindi na kasing talim ng kanina. Ngunit meron tong lalim na hindi mahulaan ni Isabel. I am a man of my word, Isabel. Ang galit ko ay para sa tatay mo, hindi para sa isang babaeng ginagawa ang lahat para sa kapatid niya. Dahan-dahang lumapit si Eros. Sa bawat takbang nito, tila lalo pang lumalapit ang mundo nilang dalawa. At lalo namang sumisikip ang puso ni Isabel. Na magtapat sila, naramdaman niya ang init na nanggagaling sa katawan ng lalaki.
Ang parehong init na nagpalimot sa kanya ng mundo nung gabing yon sa hotel. Inawakan ni Eros ang kanyang pisngi. Ang kanyang hinlalaki, dahan-dahang hinahaplos ang labi ni Isabel. Bakit mo to ginagawa, Isabel? Bakit ka pumapayag na magpakabawang muli para sa isang taong lolokohin lang din naman ang ate mo sa huli? Bulong ni Eros. Dahil mahal ko siya, sagot ni Isabel. Ang mga luha ay muling naglanda sa kanyang pisngi. At dahil kasalanan ko to. Kung di ako nagpadala sa kalasingan ko noon, wala ka sanang alas laban sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Eros. Sa tingin mo ba, ikaw lang may kasalanan? Sa tingin mo ba, hindi ko rin pinagsisihan na sa dinami-rami ng babae, ikaw ang naging biktima ng plano ko? Sa isang iglap, binuhat ni Eros si Isabel at dinala sa malambot na kama ng kanyang silid. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, muling nagtagpo ang kanilang mga katawan. Ngunit sa pagkakataong to, walang alak na nagpapalabo sa isip ni Isabel. Damang-daman niya ang bawat haplos ng bawat isa. Sa gitna ng nangyayari, naramdaman ni Isabel ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pagbilis ng tibok ng puso ni Eros na tila ba sumasabay sa kanya. Hindi lang to basta paghihigante, merong higit pa ron. Isang damdaming pilit niyang tinatago sa likod ng puot ng kanyang pantalon habang kinukuha ang USB drive mula sa vault. Lumapit to sa kanya at inabot ang drive. Hayan, burahin mo. Sunugin mo kung gusto mo. Sabi ni Eros, ang boses ay paos at tila pagod. Wala na akong hawak sa'yo, Isabel. Malaya ka na? Kinuha nga ni Isabel ang USB, ngunit sa halip gumaan ang kanyang loob, mas lalo siyang nakaramdam ng bigat. Tiningnan niya si Eros. Paanong kasal? Tutuloy mo rin ba ang pagpapakasal kay ate? Humarap si Eros, ang kanyang mukhang naging malamig na maskara. Ang kasal ay tuloy. Ang pagbawi ko sa kumpanya ay tuloy, pero ang pagpapahiya sa'yo, yun lang ang binawi ko. Umalis si Isabel sa penthouse, bitbit ang USB, ngunit ramdam niya na may naiwan siyang bahagi ng kanyang puso sa silid na iyon. Ang kalayaang hiningi niya ay may mas mataas na presyo. Ang katotohanan habang naliligtas niya ang kanyang ate, lalo siyang nahuhulog sa lalaking kailanman ay hindi niya maaaring makuha. Malamig ang hawak ni Isabel sa USB drive habang nakasakay sa taxi pabalik ng kanilang mansyon. Tuna ang katibayan ng kanilang kalayaan, ang selyo na magpoprotekta sa kanyang ate. Pero bakit tila mas mabigat pa to sa kanyang bulsa kesa nung ito'y nasa loob pa lang ng vault ni Eros? Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, bumabalik sa kanyang isip ang mga haplos ni Eros. Mga haplos na di lang basta pananakot kundi may halong pait at pangulila. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng liwanag at ng ingay. Isabel, saan ka ba galing? Kanina ka pa hinahanap ni Mama, bungad ni Cathy. Suot na nito ang kanyang pajama pero baka sa mukhang excitement. Look, dumating na mga wedding favors. Ang gaganda, di ba? Pilit nang umiti si Isabel kahit na parang magwawala ang kanyang puso sa galit. Pasensya na ate, medyo natagalan lang sa pakikipag-usap sa editor. Masyado ka namang workaholic. Bukas ng rehearsal dinner tapos sa makalawa kasal ko na. Can you believe it? Magiging Mrs. Sandoval na ako. Masayang sabi ni Cathy sabay yakap sa kapatid. Ate, mahal mo ba talaga si Eros? Napatigil si Cathy at tinitigan si Isabel. Of course, he's trying everything I've ever wanted. Why do you ask? Wala lang. Gusto ko lang siguraduhin kung magiging masaya ka ba. Halos pabulong na sagot ni Isabel. Umakyat si Isabel sa kanyang silid at agad na isinalpak ang USB sa kanyang laptop. Doon bumungad sa kanya ang mga video at larawan ng kanilang pagkakamali. Gamit ang nanginginig na daliri, pinindot niya ang delete all. Pinanood niya bawat file na naglalaho sa screen hanggang sa maging folder is empty na ang nakasulat. Tapos na, saad niya, habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Wala na, malinis na. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Don't think it's over, Isabel. Ang USB na hawak mo, kopya lang. Ang orihinal ay nasa akin pa rin. Kung gusto mong dito lumabas sa mismong simbahan, gawin mong huli kong utos. Huwag kang sisipot sa kasal. Maglaho kang parang bula bago pa mag-umpisa ang seremonya. Napatayo si Isabel sa gulat. Alam niya na galing kay Eros ang mensaheng yon, ngunit bakit? Akala ba niya malaya na siya? Bakit gusto siyang paalisin ni Eros? Di nagtagal nakarinig siya ng katok sa pinto. Isabel, si Eros to, maaari ba tayong mag-usap? Binuksan ni Isabel ang pinto at hinarap ang lalaki.
Wala na tong bakas ng galit kundi isang malamig na determinasyon. Anong ibig sabihin nito, Eros? Ang sabi mo malaya na ako. Bulyaw ni Isabel sa mahinang boses. Para hindi marinig ng kanyang ate, I'm doing this for you, Isabel. Mariing sabi ni Eros. Hinawakan ng pinto para di nito maisara. Kung mananatili ka rito, mawawasa ka lang kapag nalaman ni Cathy lahat oras na makuha mong kumpanya ninyo. Umalis ka na habang may oras pa. Pumunta ka sa probinsya, sa ibang bansa, kahit saan. Wag lang dito. Bakit ka ba nagmamalasakit sa akin ngayon pagkatapos mo kong gamitin? Tumingin si Eros ng diretso sa kanyang mga mata. Dahil sa gabing to, sa penthouse, naramdaman ko ang isang bagay na di ko dapat maramdaman para sa'yo. At yon ang pinakamalaking pagkakamali ko, Isabel. Ang mahalin ng kapatid ng babaeng sisirain ko. Naniga si Isabel. Ang pag-amin ni Eros tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Sa gitna ng kanilang paghihiganti at kasinungalingan, isang pinagbabawal na pag-ibig ang sumibol. Isang pag-ibig na walang patutunguhan kundi pagkawasak ng lahat. Ang mga salita ni Eros ay tila isang bagay na marumi na may kasamang gamot. Masakit pero nagbigay ng linaw sa lahat. Mahal siya nito. Isang pag-amin na dapat sana ay nagdulot ng kilig, ngunit sa sitwasyong to isa itong kasiraan para sa kanilang lahat. Nakatayo sila sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang tanging saksi ay ang malamlam na ilaw ng nightlight at ang mabigat na hininga ng bawat isa. Mahal? Sarkasikong tumawa si Isabel habang tumutulong luha. Mahal mo ko pero sisirain mong pamilya ko? Mahal mo ko pero pakakasalan mong ate ko para lang sa paghiganti? Eros, hindi yan pag-ibig. Yan ay pagiging makasarili. Kaya nga pinapaalis kita eh. Marahas na bulong ni Eros. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Isabel. Ayoko na makita mong gumuho ang mundo niyo sa harap ko. Ayokong makitang puot sa mga mata mo kapag kinuha ko ng lahat kay Cathy. Umalis ka na, Isabel. Maglaho ka na bago mag-umaga. At iwan si ate? Iwan siyang mag-isa sa kamay ng isang masamang taong tulad mo? Umiling si Isabel. Hindi ko magagawa yan. Kung sisirain mo kami, sisirain mo kaming magkasama. Binitawan ni Eros si Isabel na makarinig sila ng yabag mula sa kabilang kwarto. Mabilis tumalikod ang lalaki at naglakad palayo. Iniwan si Isabel na durog at litong-lito. Sa loob ng kanyang silid, di na nag-aksaya pa ng panahon si Isabel. Binuksan niya ang kanyang cabinet at kumuha ng isang maliit na bag. Nilagay niya ang ilang mahalagang gamit, ang kanyang pasaporte at ang huling alaala ng kanyang ama. Ngunit bago pa siya tuluyang lumisan, isang sulat ang iniwan niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang sulat para kay Cathy. Di niya kayang sabihin ng totoo ng harapan, pero di rin niya kayang hayaan ang kanyang kapatid na maglakad sa altar na nakapiring ang mga mata. Ate Cathy, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng lihim at sakit na idinulot nito sa'yo. Huwag kang magpapakasal kay Eros. Hindi siya ang lalaking akala mo. Siya ang anino ng nakaraan na dumating para maningil. At ako ang kanyang unang biktima. Mahal na mahal kita, ate. 3:00 na madaling araw, nandahan-dahang lumabas si Isabel ng mansyon. Ang hamog ay tila nakikiramay sa kanyang lungkot. Sumakay siya sa isang naghihintay na sasakyan. Hindi alam kung saan pupunta. Tanging baon ay ang sakit ng pag-ibig na kailanman hindi maaaring mangyari. Habang papaalis ang sasakyan, tinignan niya sa huling pagkakataon ang bintana ng silid ni Eros. Nakita niya ang isang aninong nakatayo doon, nakatanaw sa kanya. Alam ni Isabel yun si Eros, ang lalaking kanyang minahal sa maling paraan, sa maling panahon at sa maling pagkakataon. Pagdating sa terminal ng bus, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya, si Troy. Handa ka na ba, Isabel? Tanong ni Troy, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Dinala ko ang mga dokumentong kailangan mo para makalayo, pero sigurado ka ba rito? Kapag umalis ka, may iwan si Cathy mag-isa. Ito lang ang tanging paraan, Troy, sagot ni Isabel habang humahakbang paakit ng bus. Kapag wala na ako, baka maisipan ni Eros na itigil ng lahat. Baka sa pagkawala ko, mahanap niya ng kanyang katinoan. Habang umaandar ang bus palayo ng Maynila, naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagkapunit ng kanyang puso. Iniwan niyang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang pamilya, at ang lalaking naging madilim at langit niya sa loob na ilang linggo. Ngunit ang hindi alam ni Isabel, ang kanyang pag-alis ay hindi katapusan ng plano ni Eros, kundi ang mitsa na isang mas malaking pagsabog na magaganap sa araw ng kasal. Tumugtog ang canon in D.
Ang bawat tunog ay tila ba tambuhalang pabigat sa puso ni Eros habang nakatayo siya sa harap ng altar. Suot niya ang kanyang pinakamagarang tuxedo, ngunit sa loob niya pakiramdam niya isa siyang kriminal na naghihintay ng katapusan. Inaasahan niya na wala doon si Isabel. Inaasahan niyang nakalayo na ito gaya ng kanyang utos. Bumuka sa malaking pinto ng katedral. Pumasok si Cathy. Napakaganda sa kanyang wedding gown na tila isang diyosa sa ayos. Ngunit bago pa man makahakbang ang bride, isang aninong lumabas sa gitna ng pasilyo. Si Isabel. Hindi siya nakagown. Nakasuot ng simpleng puting damit. Gusot ang buhok at may mga matang mugdo sa pag-iyak. Humarap siya kay Cathy, pagkatapos ay kay Eros. Ang buong simbahan na balot na nakabibinging katahimikan. Isabel, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Cathy, nanginginig ang kanyang boses. Sabi ni Mama, umalis ka raw, na may sulat kang iniwan? Hindi ko kayang umalis, ate. Boses ni Isabel na basag sa emosyon. Hindi ko kayang hayaan ka na itali ang buhay mo sa isang lalaking ang tanging layunin mo sa akin ka. Eros, itigil mo na to. Kung gusto mong maningil, ako na lang, huwag ang kapatid ko. Lumapit si Eros, ang kanyang mukha, tila estatwang walang buhay. Isabel, umalis ka na habang may pagkakataon pa. Huwag mong gagawin to sa harapan ng lahat. Bakit, Eros? Natatakot ka ba? Humarap si Isabel sa mga bisita. Tinaas ang cellphone niya na konektado sa malaking screen ng simbahan para sa wedding AVP. Gusto niyo bang malaman kung sino talagang mapapangasawa ni Cathy? Gusto niyo bang malaman ang sekretong tinago namin sa hotel? Ate, itigil mong kasal. Diretsong sabi ni Isabel. Ang boses ay matapang kahit ang puso ay nagdurugo. Di ka maaaring magpakasal sa lalaking to. Hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil ginagamit ka lang niya. Ginagamit niya tayong dalawa. Sa harap ng altar, sa harap ng pari at ng lahat ng mga bilyonaryong saksi, inamin ni Isabel ang lahat. Ang gabing yon sa hotel, ang mga pananakot ni Eros at ang katotohanan ang paghihigante sa kanilang ama, ang turing na mitsa ng kasal na to. Ang bawat salita ni Isabel tila kidlat na tumatama sa katahimikan ng simbahan. Dahan-dahang humarap si Cathy kay Eros. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pag-ibig, nabalita na matinding puot at pandidiri. Totoo ba, Eros? Ang kapatid ko, ang sarili kong dugo? Di nakapagsalita si Eros. Ang kanyang katauhan na tila pader na bato ay unti-unti gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihigante, naging abo sa isang saglit. Inaasahan ni Isabel ang isang malakas sa sampal mula sa kanyang ate. Inaasahan niyang kamumuhian siya nito habang buhay. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang kabigin ni Cathy at yakapin na mahigpit. Patawarin mo ko, Isabel. Patawarin mo ko. Hikbi ni Cathy habang yakap ang kapatid. Dahil sa akin, nang dahil sa kasal na to na nadamay ka sa galit na lalaking to, ako dapat nang humingi ng tawad sa'yo dahil hindi kita naprotektahan. Doon tuluyan na ngang bumigay ang luha ni Isabel. Ang ate niya, na akala niya'y mawawala sa kanya ay siya pang humihingi ng tawad. Dahan-dahan, lumapit si Eros sa kanila. Ang kanyang muka puno ng pagsisisi. Cathy, Isabel, patawarin niyo ako. Hindi ko binalak na maging ganito. Ang galit ko, nilamon ako ng galit ko. Ngunit matigas ang desisyon ni Cathy. Inalis niya ang kanyang engagement ring at marahas tong binigay kay Eros. Huli na ang lahat, Eros. Naiwan ang magkapatid na magkayakap sa altar. Wasak man ang plano ng kasal, ngunit nanatiling buo ang kanilang ugnayan bilang magkapatid. Makalipas ang 3 taon, ang katedral na dating naging saksi sa isang masakit na paghaharap ay napalitan na ng ingay ng masayang pagtitipon sa isang garden cafe sa Batangas. Ito ang araw ng paglulungsad ng bagong nobela ni Isabel. Congratulations, Isabel! Bestseller na naman ang bago mong libro. Masayang bati ni Cathy habang yakap ang kapatid. Maaliwalas ng mukha ni Cathy. Wala nang bakas ng pait dulot ng naudlot na kasal noon. Sa tabi niya nakatayo si Gabriel, isang engineer na nakilala niya sa isang project. Kitang-kita sa mata ni Gabriel ang labis na paghanga at pagmamahal sa kanyang ate. Salamat, ate. Kung di dahil sa suporta mo, baka hindi ko na natuloy ang pagsusulat. Nakangiti ang sagot ni Isabel. Sa gilid ng entablado, naghihintay naman si Miguel, ang manliligaw ni Isabel na isang kapwa manunulat. May dala tong bouquet ng paboritong bulaklak ni Isabel. Sa pagkakataong to, ang pag-ibig na nararamdaman ni Isabel ay hindi na nakatali sa takot at sa lihim.
Ito ay malaya, payapa at totoo. Nabalitaan mo ba? Mahinang tanong ni Cathy habang naglalakad sila sa garden. Si Eros, nasa London na raw siya. Sabi ni Troy, maayos ng takbo ng buhay niya doon. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga batang ulila bilang pag-alala sa kanyang mga magulang. Sandaling natigilan si Isabel. Ngunit sa halip na sakit, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti naman kung ganon. Lahat tayo karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, ate. Ang mahalaga, natuto na tayo sa nakaraan. Ang pagkakamali, bahagi ng pagiging tao, ngunit ang pananatili sa dilim at paghihigante, isa yung pagpili. Ang tunay na kalayaan hindi matatagpuan sa pagganti sa mga nanakit sa atin, kundi sa pagpapatawad sa ating sarili at sa pagbuo muli ng mga pangarap na minsan nating sinuko. Habang lumulubog ang araw, nagkayakap ang magkapatid na Isabel at Cathy. Ang bagyong dumaan sa kanilang buhay ay hindi sila winasak, bagkos ginawa silang mas matatag at mas mapagmahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay muli niyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.